Prince Yu Mansion, tinanggalan ng posisyon si Heir Apparent. Si Ye Qingzhao ay nakulong ng 5 taon nang walang masamang ginawa, ngayong araw ay tapos na ang kanyang parusa. Hindi kaya wala na siya? Lintek naman, hindi ko rin alam. Salamat po mga sir. Nagkukunwari kang wala na ha? Baka naman talagang wala na siya? Ginulat mo ako, pagbabayarin kita. Grabe ang gulat ko sa iyo. Ye Qingzhou, kahit natapos na ang iyong parusa, kung makakalabas ka man ng buhay sa piitang ito ngayong gabi, ay nakadepende na lamang sa iyong kapalaran. Anong lugar ito? Piitan? Tapos na ang parusa? At makakalabas na? Hindi ba nag-overtime lang ako sa kumpanya? Napunta ba ako sa ibang mundo? Hindi ka pwedeng umalis. Mayroon pang gustong makakita sa iyo. Hindi ito panaginip, totoo ito. Ako ba talaga si Heir Apparent? Isa ka lang namang heir apparent na tinanggalan ng kapangyarihan? Sa ngayon, hamak ka na lang na langgam. Ang isang Heir Apparent ay nagagawa mong saktan? Tigil. Narito na ang anak ni Minister's Mansion, na si Situ Shuang. Huwag na nating isipin iyon. Ang mahalaga ay makaligtas ako. Kuya Qingzhao, ngayon ang araw ng paglaya mo sa kulungan, kaya sinadya kitang sunduin. Sunduin ako? Hindi mabuti ang pakay ng babaeng ito. Sige ba? Naku, 5 taon na ang nakalipas. Ni minsan ay hindi mo ako dinalaw? Ngayong gabi ay pumunta ka? Siguradong hindi lang pagsundo ang dahilan mo, di ba? Kuya Qingzhou, alang-alang sa ating pagkakaibigan simula pagkabata. Sabihin mo na sa akin, ang espadang Jinghong ng inyong Prince Yu Mansion, saan mo ba talaga iyon itinago? Hindi ko alam. Sabihin mo na sa akin, please. Talagang hindi ko alam. Bilisan mo at sabihin mo na. Espadang Jinghong nasaan ba talaga? Ang espadang Jinghong? Pagkakaibigan simula pagkabata? Pagiging malapit noong mga bata pa? Matatawag pa ba itong pagkakaibigan? Gusto mo akong tapusin dahil lang sa hindi pagkakaunawaan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, nasaan ba talaga si espadang Jinghong? Pasensya ka na, ngunit hindi ako basta-basta sumusunod. Hindi ako nadadaan sa pananakot. Magbayad ka. Sugurin niyo siya. Matagal na niyang nawala ang kanyang lakas, hindi na siya magtatagal, kunin niyo siya. Para sa inyong lahat, kahit wala akong lakas ay kaya ko kayo. Ye Qingzhao, kasing yabang mo pa rin ang sarili mo noong 5 taon na ang nakalipas. Kung hindi lang dahil sa kagustuhan kong makuha si espadang Jinghong, ay hinding-hindi na kita titingnan dahil nakakasuka ka. Halika rito. Hindi ko akalain na maganda pala ang katawan mo. Ngunit sayang lang, dahil magiging alalay lang kita. Hindi ba't isa lang siyang mahinang tao na nawalan ng lakas? Bakit ganito pa rin kabilis ang kanyang mga galaw? Walang hiya ka. Hay, hanggang dyan lang ba ang kaya mo? Maganda ang katawan mo, pero sayang, hanggang kabit ka lang sa akin. Gagamit ka ng gamot dahil hindi mo ako matalo. Sino ba talaga ang walang hiya sa atin? Nalason ka na ng aking lason? At kung walang panlunas, hindi ka na aabot ng 3 oras. Ibigay mo sa akin ang espada? O kung hindi ay tatapusin kita. Sino yan? Ako ang kanyang guro.
si Wu Yazi. Ano ito? Bigla ang guro. Umalis ka na rito kung ayaw mong mapahamak. Sige. Isa nga itong masamang tadhana. Huwag kang gumalaw. Wala na ang lason sa katawan mo. Kung hindi mo sana sa pilitang pinigil ang lakas ko 5 taon na ang nakalilipas, hindi sana ako nakulong ng walang kasalanan at nagdusa sa loob ng 5 taon. Huwag kang walang utang na loob. Ako ang guru mo. Ginawa ko iyon para protektahan ka. Isa ka lang hamak na prinsipe. Masyadong marami ang gustong magpahamak sa iyo. Matandang ito, pinaranas mo sa akin ang 5 taon na puno ng kadiliman, tapos sasabihin mong para iyon sa kaligtasan ko? Kung ikaw ang guro ko, bakit hindi mo ako iniligtas? Ay naku, alam mo bang mas ligtas sa loob ng kulungan kaysa sa labas? Ikaw, tinanggal ko na rin ang pagkakapigil sa lakas mo kanina. Hindi ka ba magpapasalamat sa guru mo? Ayos ka na. Talaga? Subukan mo para malaman mo. Huwag mo akong subukan dito. Doon ka sa labas sumubok. Sige. Sige na, lumabas ka na. Grabe. Bumalik na ba? Ayos Bumalik na nga talaga? Siyempre naman. Siya nga pala, maestro. Ang minanang espadang Jinghong ng aming Prince Yu Mansion. Alam niyo ba kung nasaan? Tungkol sa espadang Jinghong, kailangan mo itong hanapin ng mag-isa. Ang pinakaimportante ngayon, kailangan mong mabawi agad ang iyong posisyon bilang prinsipe upang maibalik ang dangal ng Prince Yu Mansion. Kung hindi, mapapahamak ka anumang oras. Mukhang mahirap yan, ah. Maestro? Maestro? Bakit bigla na lang nawawala ang matandang ito? Hay, bakit ba ako napunta sa mundong ito? Bahala na, kailangang manatiling ligtas. Haharapin ko na lang ang anumang mangyari. Narito na ang utos ng hari. Ye Qingzhao, tanggapin mo ang utos ngayon din. Ai No Chui? Utos ng mahal na hari, sumama ka sa akin sa palasyo ngayon din. Dahil may mahalagang bagay na pag-uusapan. Gabi na. Ano bang mahalagang bagay yan? Kalalabas ko lang ng kulungan. Pwede bang makapagpahinga muna? Ai No Cui? Ai No Cui? Ai No Cui. Bakit parang nagmamadali ka? Ano ba ang nangyayari? Ang reyna ng kaharian ng Sisay ay dumating sa kabisera, kasama ang kanyang delegasyon noong nakaraang araw para magmungkahi ng isang kasunduan sa kasal sa mahal na hari. Naghahanap na ang mahal na hari ng mga kandidato para sa kasunduang ito. Kasal sa prinsesa ng Sisay? Ano namang kinalaman ko riyan? Sandali, hintayin mo ako. Mahal na hari, narito na po si Ginoong Ye. Magbigay-pugay ka. Lumuhod ka. Maaari na kayong tumayo. Si Empress ng Sisay ng Mia ay nagnanais na humanap ng mapapangasawa rito sa Daning. Magsisimula ang pagtitipon 3 araw mula ngayon. Kailangan mong lumahok. Ano po? Kapag ikaw ang nanalo, ibabalik ko ang iyong titulo bilang prinsipe ng Prince Yu Mansion at bibigyan pa kita ng malaking gantimpala. Masyadong mainit ang tensyon sa pagitan ng kaharian ng Sisay at Daning. Ilang beses na ring nagkaroon ng labanan. Nais niyo ba akong gamiting pain? Mahal na hari, maraming mahuhusay na tao rito sa kaharian ng Daning. Bakit kailangan niyo pa akong pilitin na sumali? Isa lamang akong walang silbi, nakalalabas lang ng kulungan. Ito ang kagustuhan ni Empress ng Sisay ng Mia. Binanggit niya sa akin na dapat kang sumali sa pagtitipon para sa kasunduan ng kasal. Bakit po? Hindi ko pa kailanman nakikita ang Empress ng Sisay na iyon. Sinabi sa akin ng Reyna na maraming taon na ang nakalilipas. Iniligtas siya ng iyong ama sa gitna ng labanan. May ganoon palang kwento sa nakaraan? Tadhana nga naman. Maghanda ka na. Pagod na ako. Qingzhou, bakit kaya pinili ka ng mahal na hari na sumali sa paligsahang ito para sa kasal?
Ano kaya ang balak niya? Ay, kung hindi ako, sino? Ikaw? Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip niya, pero dahil makukuha ko ang magandang dilag mula sa kanluran, at maibabalik pa ang katayuan ko bilang tagapagmana, napakagandang pagkakataon nito, isang bala, 2 tinamaan. Sa pagkakataong ito, siguradong mananalo ako. Brother King Zhou, kahit na bumalik na ang lakas mo, huwag mo pa ring maliitin ang iyong mga kalaban. Kuya, alagaan mo na lang ang sarili mo? Mauuna na ako? Pupunta na ako doon. Narito na ang Empress ng Sisay. Ipinapaalam ko po sa Empress ng Sisay na handa na ang lahat para sa paligsahan ng kasunduang kasal. Nabalitaan ko na ang mga sasali sa paligsahang ito ay ang mga pinakamagagaling na tao sa kaharian ng Daning. Sana ay hindi nyo biguin ang ating mahal na reyna. Brother Qing Zhao, balita ko ay sasali rin sina Prince Jin at Zhao Yichen. Sigurado ka bang mananalo ka? Sino ba ako sa tingin mo? At isa pa, itong si Prinsesa Mia, wala pang nakakakita sa mukha niya para sa kanya. Masyado ka talagang mapag-isip, Oo nga, pero hindi ko pa rin hahayaang malamangan mo ako. Wei, maaari na tayong magsimula. Empress ng Sisay, ang paligsahan para sa pagpili ng mapapangasawa ay magsisimula na. Tinatawagan ang pagdating ni Prince Jin. Tinatawagan ang pagdating ni na anak ng ministro at si Tunan. Si Ginoong Situ ay mahusay sa sining at pakikipaglaban at sina Prince Jin at Zhao Yichen naman ay may walang katulad na talino. Ang kanilang galing sa pakikipaglaban ay nangunguna sa buong hukbo, sa buong imperyo, wala nang hihigit pa sa kanila. Tiyak na magiging kapanapanabik ang laban ngayong araw. Tinatawagan ang pagdating ng karaniwang mamamayan na si Ye Qingzhao. Ako to. Narito na ako. Hindi ba ito ang tagapagmana na si Ye Qingzhou na pinarusahan ni Prince Yu Mansion? Anong ginagawa niya rito? Oo nga. Nitong nakaraang mga araw lang siya nakalaya mula sa kulungan, isang bagsak na tagapagmana. Paano siya nakasali sa paligsahang ito? Ye Qingzhou, umalis ka na rito. Alam mo ba ang parusa sa panggugulo sa paligsahang ito? Isa ka lamang hamak na mamamayan. Anong karapatan mong sumali sa paligsahang ito? Ay, Wei, ano ang ibig sabihin nito? Hay, wag na nating pag-aralan pa ito. Wag na nating pag-aralan. Pumunta ako rito sa kasunduang pag-iisang dibdib. Dahil sa utos ng mahal na hari. Totoo po ang sinabi niya. May reklamo kayo? Hemp. Prinsipe Jin, wala ka rin namang reklamo, di ba? Ye Qingzhao, gusto kong makita ngayong araw kung paano mo malulutas ang sitwasyong ito. Ang unang pagsubok ay para sa talino. Ang tanong na ito sa aming kaharian ng Sisay ay walang sinumang makakalutas. Kung sino ang makakapagpamulaklak sa tuyong punong ito sa loob ng 1 oras, siya ang mananalo. Mamumulaklak ang tuyong puno. Kahit paggamitan ito ng lakas, hindi pa rin ito tutubo. Gamitan ng lakas? Talagang hangal ka. Pinapamulaklak nila ang tuyong puno, tapos sasabihin mong gagamitan ng lakas. Ulitin mo ang sinabi mo. May solusyon ang tanong na ito. Mga tauhan, ihanda ang panulat at tinta. Mukhang may utak din pala ang taong ito. May naisip ka bang paraan para malutas ito? Kung wala ay sumuko ka na agad at umalis ka na sa harap ko. Kahit ang kuya ko ay walang magawa, paano makakaisip ng paraan ang isang basurang gaya mo? Umalis ka na rito, huwag ka nang magpahiya rito. Ang pagpapamulaklak sa tuyong puno ay hindi mahirap. Napakayabang mo. Isa itong malaking biro. Wei, tulungan mo akong kumuha ng isang palanggana ng malamig na tubig mamaya. Gagamitin ko ang aking sining para gumuhit ng plum blossoms at kaya kong pabukarin ang mga tuyong puno. Ang ganitong estratehiya, hindi ko alam kung aayon ba ito sa kagustuhan ng reyna. Talagang napakatalino ni Prince Jin na nakaisip ng ganitong paraan. Kahanga-hanga, ha. Ako na ang bahala. Sige,
Pasensya na po sa munting kakayahan ko. Pasensya na. Marunong kang makibagay sa sitwasyon at nananatili ka pang kalmado. Ye Qingzhou, sa araw na ito bakit tila naging ibang tao ka na? Ikaw, natunaw mo ang kandila para gawing plum blossoms. Masyadong matalino at maparaan ang batang ito. Mababaw na taktika lang iyan at hindi ka galang-galang. Mahal na Reyna, ano po ang masasabi niyo sa aking solusyon? Sa unang pagsubok, si Ye Qingzhou ang panalo. Maraming salamat po, Reyna. Maraming salamat po. Huwag kang masyadong magalak. Salamat po. Naging mapalad ka lang sa pagkakataon. Ngunit sa susunod na antas ay lakas na ang labanan, wala ka ng tsansang manalo. Para sa ikalawang round ng kompetisyon, ipakita ninyo ang inyong panloob na lakas at si Empress ng Sisay ang mismong magdedesisyon kung sino ang mananalo. Ano ito? Ako ang pinakamalakas na eksperto sa kaharian ng Sisay. Ang batong ito ay tinatawag na brilyante. Napakasolid nito. Hindi ito kayang basagin ng kahit anong espada. Mayroon ba kayong mga eksperto sa kaharian ng daning na kayang biyakin ang batong ito gamit ang panloob na lakas? Napakadali lang yan. Ako ang mauuna. Sige, mauna ka na. Ye Qingzhou, nawala na ang panloob mong lakas 5 taon na ang nakakaraan. Sa round na ito, maaari ka ng sumuko. Kung hindi ay magmumukha ka lang katawa-tawa at masisira ang dangal ng ating bansa. Walang nakakaalam sa buong mundo na ang panloob kong lakas ay nagbalik na. Tamang-tama ang pagkakataong ito, hindi ba? Hay. Prinsipe, mahal na prinsipe. Kung may tiwala ka sa sarili mo, bakit naman ako susuko? At isa pa, kung sino man ang magpapahiya sa ating bansa, malalaman natin mamaya. Paano kung ikaw pala iyon, mahal na prinsipe? Napakababa naman ng panloob na lakas ni Ginoong Situ. Napakalampa naman. Wala siyang panloob na lakas. Panoorin ninyong mabuti. Wow! Iba talaga ang pinakamalakas na eksperto ng kaharian ng Sisay. Ang galing! Ang pinakamalakas na eksperto ng kaharian ng Sisay. Hanggang doon lang pala ang kaya. Magdala pa ng isa pang diamante. Kapag hindi nahati ang batong ito, gagawin kitang katulad ng batong ito. Kung ganoon ay... Oh, mahal na Prinsipe Prince Jin, kayo muna ang magpakitang gilas. Sige, haha. Talagang napakahusay ni Prince Jin. Ang lakas na ito. Ang galing. Napakagaling talaga ni Prince Jin. Nagawa niyang pagpira-pirasuhin ang diamante. May oras ka pa para sumuko, para hindi ka mapahiya ng husto. Si prinsesa ng kanlurang rehiyon ay siguradong pakakasalan ko. Ang ganyang klasing lakas ay sapat lang para tingnan, pero malayo pa sa kakayahan ko. Unang mandirigma ng Sisay, mayroon pa bang ganitong bato? Magdala pa ng isa pang diamante. Huwag kang magkunwari. Sino ba ang hindi nakakaalam na wala kang silbi at walang lakas? Hindi ba't isa siyang taong walang silbi at nawalan na ng lakas? Imposibleng mahati niya ang diamante. Hindi ba nawalan na ng lakas ang talunang ito? Paano nangyari? Nagawa niyang durugin ang napakatibay na diamante at ginawa itong abo. Napakalakas ng kapangyarihan niya. Hoy, tingnan nyo. Aba, talagang napakalakas pala ni Brother Qingzhou. Ang galing talaga. Hump.
Siya pa ba ang dating walang kwentang prinsipe na si Ye Qingzhao? Oo nga, kahit si Prince Jin ay kaya lang paghiwa-hiwalayin ang diamante, pero ang lakas niya ay umabot na sa antas na walang sinuman ang makakatalo. Wow, ang galing naman. Oo nga, Ye Qingzhao, kailan mo pa nabawi ang lakas mo? Nagawa mo pang malampasan ang pinakamagaling na sina Prince Jin at si Sai. Prince Jin? Sa tingin mo ba sa laban na ito? Sa ating dalawa? Sino ang nagbigay ng kahihiyan kay Daning? isang pagsubok lang ito ng lakas, hindi pa tapos ang laban, hindi ba may huling yugto pa? Ikalawang yugto, panalo si Ye Qingzhao. Ginoong Ye, tunay na kahanga-hanga ang iyong lakas. Para sa huling yugto, maaari kayong pumili ng inyong makakalaban para sa isang paligsahan sa sining ng pakikipaglaban. Mapanganib ang mga sandata, kaya mag-ingat po kayong lahat. Ye Qingzhou, ikaw ang pipiliin ko ngayong araw at siguradong matatalo kita. Prinsipe Jin, kung ganoon ay kailangan kitang hamunin. Sandali lang po. Mag-ingat ka sa pakikipagharap sa kanila. Bakit? Takot ka bang mawala? Kung takot ka, lumuhod ka at magmakaawa habang may oras pa. Nagkakamali kayo. Nagkakamali kayong lahat. Sa tingin ko ay hindi na natin kailangang mag-aksaya ng panahon. 1, 2, 3. Sabay-sabay na kayong 3. Ikaw, Nababaliw ka na ba, Ye Qingzhou? Lalabanan mo silang 3 ng mag-isa? Napakayabang mo, humanda ka sa parusa? Tamang-tama. Tapusin muna natin siya. Tsaka tayo magkaalaman kung sino ang mas magaling. hindi ba kalokohan ang sinasabi mo? Gusto mong talunin kaming 3 gamit ang isang pirasong kawayan, nagbibiro ka ba? Ye Qingzhou, talaga bang napakagaling mo o sadyang mayabang ka lang? Mula noong ako ay si Prince Yu Mansion, 5 taon na ang nakalipas nang mawala ang espada ng Jinghong. Mula noon, hindi na ako muling gumamit ng espada. Para talunin kayong 3? Sapat na ang isang kawayan. Tatantanan na kita. Ngayon, tatapusin kita. Saan ba natutunan ng talunang ito ang kakaibang galaw na iyan? Sabay-sabay kayong sumugod. Napakalakas ng kaniyang mga galaw. Kahit 3 ang kalaban niya, mukhang madali lang ito para sa kaniya. Ye Qingzhou, ang galing mo sa pakikipaglaban. Kailan pa ito naging ganito kahusay? Tigil! Nakita ko na kung sino ang mas magaling sa inyo. Hindi na kailangang magpatuloy pa. Sandali lang. Hindi pa natin alam kung sino ang panalo, bakit kailangang tumigil. Wala ka talagang hiya? Dahil hindi ka manalo, gagamit ka ng traidor na atake? Sige, subukan mo pa. Maghintay ka lang. Kung hindi lang dahil sa utos ng Reyna, siguradong pagbabayarin kita. May utos si Empress ng Sisay? Tapos na ang laban. Kinalaban ni Ye Qingzhao ang 3 ng mag-isa at hindi man lang siya nalamangan. Ang galing niya sa martial arts ay talagang nasa pinakamataas na, antas na. Matagumpay nang natapos ang paligsahan para sa kasal at pagpili ng manugang ngayong araw, at si Ye Qingzhao ang nagwagi. Nakita nating lahat ang ipinamalas ni Ye Qingzhao ngayong araw. Hindi lang niya itinaas ang dangal ng daning, nakuha pa niya ang loob ni Empress ng Sisay. Tiyak na may gantimpala ang ating mahal na hari. Sumama po kayo sa akin sa palasyo, Ye Qingzhou, upang pag-usapan ang inyong kasal kay prinsesa ng Sisay. Ye Qingzhou, totoo bang magiging asawa ka na ni Empress ng Sisay? Hoy, kaibigang Qingzhao. Ayos ka ah. 1 laban sa 3. Ang lupit mo.
Ye Qingzhao, huwag ka munang masyadong magalak. Hindi lahat ay may karapatang pakasalan si prinsesa ng Sisay. Hindi ka karapat-dapat. Bakit? Ikaw ba karapat-dapat? Nakita ko na, itong si Situnan ay isang masamang tao at itong si Prince Jin ay mapaghiganti rin. Kailangan mong mag-ingat sa susunod. Kampante ako dahil nandyan ka. Sumunod na po kayo sa akin sa palasyo ngayon din, Ginoong Ye. Salamat po, Ainok. Pupunta ako. Sige, pumunta ka na. Ginoong Ye, sa kaganapan ngayong araw para sa kasunduan ng kasal, ang iyong pinakita ay tunay na kamangha-mangha. Tuwang-tuwa ang mahal na hari, kaya ipinapatawag kanya sa palasyo bukas upang bigyan ng parangal. At isa pa, inimbitahan ka ni Reyna Mia ng mag-isa ngayong gabi. Ginoong Ye, napakaswerte mo talaga sa mga babae. Sobra naman po ang papuri niyo, Yunok Wei. Tuloy po kayo. Empress Mia, nandito na po si Ginoong Ye. Empress Mia. Prinsipe Ye. Halika rito at maupo ka. Nabalitaan ko na nakulong si Prinsipe Ye ng 5 taon at nawala ang lahat ng iyong lakas. Pero bakit sa kaganapan ngayong araw, tila nagbago ang iyong buong pagkatao at naging napakahusay sa pakikipaglaban, maging ang iyong talino ay higit pa sa iba? Hindi simple ang babaeng ito. Kailangan ko siyang subukan. Empress Mia, sa pagpunta mo rito sa aming daning, talaga bang naghahanap ka lang ng mapapangasawa? Ano pa nga ba? Sige. Kung wala ka namang ibang layunin, magpakasal na tayo ngayong gabi. Napakaganda ng buwan ngayong gabi. Huwag nating sayangin ang pagkakataon. Huwag kang magmadali. Bago tayo magpakasal, gusto kong mangako ka sa akin ng isang kondisyon. Sabihin mo. Kung kukunin kita bilang asawa, kailangan mong iwan ang lahat at sumama sa akin sa Sisay, at kailanman ay hindi nababalik sa daning. Kaya mo bang gawin iyon? Paano? Kung hindi ako pumayag? Anong gagawin mo? Bakit hindi ka papayag? Ang tatay mong si Prinsipe Yu ay iniligtas ang buhay ko 8 taon na ang nakakaraan, at hinding-hindi ko makakalimutan ang utang na loob na iyon. Parang gusto mo lang akong maging asawang sunod-sunuran sa pamilya nyo. Kung papayag kang sumama sa akin sa Sisay, magkakaroon ka ng walang hanggang kayamanan at karangyaan. Hindi pa ako pwedeng umalis ngayon. Magkakaroon ka ng buhay na puno ng karangyaan at kayamanan. 5 taon na ang nakalilipas ng pagbayarin ang aking ama ng mga masasamang tao, at ako ay nakulong ng walang kasalanan, maging ang minanang espadang Jinghong ay nawala na rin. Hanggat hindi ko nahanap ang espadang Jinghong, hinding-hindi ako aalis sa daning kahit isang hakbang. Paano kung hindi mo na iyon mahanap kailanman? Naniniwala akong nasa tao ang gawa. Tama ang hinala mo. Pumunta ako rito sa daning, hindi lang para humanap ng mapapangasawa, kundi para isulong ang usapang pangkapayapaan ng 2 bansa, upang wala ng gulo sa hangganan. Ang aking Mia, aking mahal na prinsesa. Tingnan mo kung gaano kagulo ang loob ng palasyo ng daning. Ngayong gusto mong itigil ang labanan, hindi iyon magiging madaling gawin? Oo, pareho tayo ng iniisip. Naniniwala akong nasa tao ang gawa. Sino ang nag-utos sa iyo? Sino ang nag-utos sa iyo? Siya. Tinapos na niya ang sarili niya. Ako ang target nito. Bakit ang luwag ng seguridad dito sa loob ng palasyo ng daning? Mia, hindi rin ganap na ligtas dito sa loob ng palasyo, kaya mag-ingat ka sa susunod.
Ipinapatawag ako ng mahal na hari bukas. Siguradong pag-uusapan namin ang tungkol sa kasunduan ng kasal nating dalawa. Salamat sa pagliligtas sa akin ngayong araw. Maliit na bagay lang yon. Tungkol naman sa kasunduan ng kasal, sa tingin ko ay dapat muna natin itong pag-isipang mabuti. Magpahinga na po kayo ng maaga, mahal na Reyna. Ipagtimpla mo ako ng tubig. Wala po. Sus! Hoy, hindi ba't pumunta ka sa silid ni Empress ng Sisay? Akala ko ay ngayong gabi mo nagagawin na... Puro kalandian lang ang laman ng utak mo. Sasabihin ko sa iyo, may nagtangkang pumatay sa prinsesa ngayong gabi. Hindi kasing simple nang iniisip natin ang kasunduan ng kasal na ito. Ano? Sino ang nag-utos sa salarin na iyon? Hindi ko na nagawang magtanong, wala na siya agad. Maupo ka. Makinig ka sa akin. Magpadala ka muna ng mga tauhan para palihim na mag-imbestiga. At isa pa, ang kinaroroonan ni Espadang Jinghong, imbestigahan mong mabuti. Sige po, aasikasuhin ko na po agad. Bukod pa doon, pakiramdam ko sa kasunduan ng kasal na ito ay magkakaroon pa ng mga hindi inaasahang pangyayari. Ganito pala ang itsura nito sa umaga? Halos kapareho lang pala ito ng Hengdian. Ginoong Ye. Ono Chui, bakit po? Anong nangyari? May malaking problema ang mahal na hari at ang mga opisyal dahil sa kasunduan sa kasal niyo ni Reyna Sisay. Nagkaroon ito ng matinding aberya. Kaya ikaw, dapat kang maging maingat sa iyong mga salita at kilos. Salamat po sa paalala, Yuno Chui. Alam ko na ang gagawin ko. Nandito na si Ginoong Ye. Yi Qingju, bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng mahal na hari? Hindi na kailangan. Aina Chui, basahin mo na ang utos. Sa ngalan ng langit, narito ang utos ng hari. Si Ye Qingzhou, sa naganap na pagtitipon para sa kasunduan ng kasal kahapon, ay nagwagi at naging kampyon na nagbigay ng dangal sa ating bansang daning. Dahil dito, gagawaran siya ng 1,000 gintong dolyar, isang mansyon, at simula sa araw na ito, ibinabalik ang kanyang titulong Prince Yu Mansion bilang si Ye Qingzhou. Mahal na hari, ang ganitong padalos-dalos na desisyon ay tila hindi tama. Mahal na hari, hindi po ito maaari. Si Ye Qingzhou ay masyadong mayabang at mapangahas, napakarami niyang masamang ginawa, at kalalabas lang niya ng kulungan. Kahapon lang ay sinaktan niya sa harap ng lahat ang anak kong si Situnan. Hindi niyo po maaaring ibalik ang kanyang titulo. Hoy, ang anak mo ang naghahanap ng gulo. Ministro Xiangshu, kahit mataas ang posisyon niyo, huwag niyo kaming apihin. Naghahanap ng gulo? Ako pa ang naghahanap ng gulo? Sinasabi ko sa iyo. Mahal na hari, kapag ibinalik ang titulong Ye Qingzhou sa kanya, maraming hindi papayag at magiging panganib ito sa palasyo. Ako? Sinasabi mong panganib ako sa palasyo? Sa tingin ko, ikaw ang pinakamalaking panganib dito. Tama ang sinabi niyo, Lord Secretary. Walang talento at walang moralidad si Ye Qingzhou. At wala siyang alam sa mga usapin sa korte. Kaya anong karapatan niyang ibalik ang kanyang titulong prinsipe? Prince Jin, Lord Secretary, kayong dalawa ay mahahalagang opisyal ng gobyerno, kaya natural na rerespetuhin ko ang inyong mga opinyon. Para malaman kung may talento ba talaga si Ye Qingzhou, magbibigay ako ng 2 tanong, at malalaman natin ang sagot. Lahat kayo ay pwedeng sumagot, at kung masasagot niyo ito, agad nating ibabalik ang titulong prinsipe ni na Ye Qingzhou at Prince Yu Mansion. Pero kung hindi niyo ito masasagot, babawiin ang lahat ng inyong mga gantimpala. Susunod pa ako sa inyong utos, mahal na hari. Kung hindi mo ito masasagot, hindi ka karapat-dapat na ikasal kay Empress ng Sisay para hindi mapahiya ang kaharian ng daning. Ibigay niyo na po ang tanong, mahal na hari. Wala ka namang alam kundi ang gumamit ng lakas. Tingnan natin kung paano ka mapapahiya ngayon. Ono Chui, ibigay mo na ang tanong. Para sa unang tanong, maraming beses nang nagkaroon ng labanan sa pagitan ng ating daning at sa hangganan ng West Sise. Gumawa kayo ng isang tula tungkol sa digmaan sa hangganan. Lalabanan niyo ako sa paggawa ng tula, gayong galing ako sa modernong panahon? Napakadali naman ito. Anong mahirap dito? Ako na ang mauuna. Ang buhangin sa disyerto ay parang asukal. At ang buwan sa bundok yan ay parang kawit. Ye Qingzhou, sino ba ang hindi nakakaalam na bata ka pa lang ay baliw ka na sa martial arts at wala kang pakialam sa pag-aaral? Ang tanong na ito, paano mo ito sasagutin? Sa 1 bilyon at 400 milyong tao sa buong bansa, alam ng lahat na ikaw ay napakatalino. Mauna po kayo.
Ang damo sa hangganan ay mataba ngayong taglagas. Ang tunog ng mga kampana ay naririnig pa rin hanggang ngayon. Ang mga kabayong pandigma ay humihalinghing. Magaling, napakagaling. Ang husay ng sinabi ni Ministro Shangshu. Ye Qingzhou, wala ka namang alam sa panitikan. Kung hindi ka makakagawa ng tula, sumuko ka na lang agad. Ako na. Paraan po, paraan. Ang buwan ng Qin at ang hangganan ng Han, Bakit ang Ye Qingzhou na ito matapos makalabas ng kulungan ay tila naging ibang tao na? 10,000 milya ang nilakbay at wala pang nagbabalik. Kung narito lang ang lumilipad na general ng Dragon City, Kung narito lang ang lumilipad na general ng Dragon City, hindi hahayaang makatawid ang mga kaaway sa bundok ng Yin. hindi hahayaang makatawid ang mga kaaway sa bundok ng Yin. Magaling, hahaha. Ginoong Ye, maganda ang tula mo. Pero pakiusap, bumaba ka muna. Pasensya na po, pasensya na. Ang tulang ito ay may malalim na kahulugan, napakaringal ng dating, at tugmang-tugma sa sitwasyon sa hangganan. Tunay na pambihira ito. Talagang kakaiba ito. Kailan pa nagkaroon ng ganitong talento ang batang ito? Para sa unang tanong, ang tula ni Ye Qingzhou ang nagwagi. Mayroon ba kayong anumang pagtutol? Wala pong pagtutol. Para sa ikalawang tanong, ang buwis ng ating bansang daning ay bumababa taon-taon. Dagdag pa ang sunod-sunod na labanan sa hilagang hangganan at ang peste ng mga daga sa loob ng Jiangnan. Nahaharap tayo ngayon sa matinding krisis sa loob at labas ng bansa. Mayroon ba kayong magandang plano para malutas ito? Ministro Shangshu, mayroon ka bang paraan para malutas ito? Ikaw ang kinakausap. Ang inyong lingkod. Ang inyong lingkod. Sa tingin ko po, dapat dagdagan ang puwersa ng militar sa hilagang hangganan. Itaas ang buwis sa loob ng bansa at tungkol naman sa peste sa Jiangnan. Isa kang salot, napakalaking hangal. Ang lakas ng loob mo! Nagsasalita ka ng ganyan sa harap ng mahal na hari. Kung hindi ka sang-ayon, maaari kang magbigay ng sarili mong payo sa mahal na hari. Ngunit kung wala kang magagawa, alam mo ba kung ano ang magiging parusa mo? Mahal na hari, mayroon akong 8 salitang payo na makakalutas sa krisis na ito. Bawasan ang buwis, bantayan ang hangganan, linisin ang pamahalaan, at tulungan ang mga nasalanta. Madaling sabihin, pero meron ka bang detalyadong plano? Siyempre, gagawa ako ng isang plano para iharap sa mahal na hari. Hemp. Kung matapos maipatupad ng iyong plano, ay hindi pa rin maresolba ang mga gulo sa loob at labas ng bansa, ano ang gagawin mo? Kung sakaling hindi maging epektibo ang aking plano, ako na si Ye Qingzhou ay handang tanggapin ang anumang parusa kahit ano pa ang nais ninyong gawin sa akin. Sige, usapan na yan. Sandali lang, Ministro Shangshu. Dahil nandito na rin lang tayo sa usapang ito, ay magkaroon tayo ng pustahan. Kung maging epektibo ang aking plano, ano naman ang gagawin ninyo? Magbibitiw ako sa aking katungkulan at babalik na lang sa aking lalawigan para magpahinga. Usapan na iyan. Simula sa araw na ito, ibinabalik ang titulong prinsipe ni na Ye Qingzhou at Prince Yu Mansion, hindi na kailangang pagtalunan pa ang bagay na ito. Maraming salamat po, mahal na hari. Paumanhin po, mahal na hari. Ang reyna ng Sisay na si Mia ay matagal na pong naghihintay sa labas ng bulwagan. Papasukin sila. Ipinapatawag ang reyna ng Sisay na si Mia para sa isang pagpupulong. Nagbibigay-pugay po sa mahal na reyna ng daning. Prinsesa, hindi mo na kailangang magbigay galang, maupo ka. Sa naganap na pagtitipon para sa kasunduan ng kasal kahapon, ang prinsipeng si Ye Qingzhou ng Prince Yu Mansion ang siyang nagwagi. Tungkol sa kasal ni na Ye Qingzhou at ng mahal na reyna, ano na ang napagkasunduan ninyo? Masyadong malakas ang pwersa ng Sisay. Hindi ko maaaring hayaan na matuloy ang pagpapakasal niya kay Mia. Dapat ay maging akin si Mia. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang bagay na ito. Sinasadya niya akong bigyan ng pagkakataong makalusot. Oh? Bakit? Mahal na Haring Daning, sa loob ng maraming taon, ang aking Sisay at ang Daning ay maraming alitan sa hangganan, patuloy ang mga gulo at ang mga mamamayan ang labis na nagdurusa. Kung matitigil ang labanan at magkakaroon ng kasunduan, doon lamang maayos na maisa sa katuparan ang ating alyansa sa kasal. Ano ang ibig mong sabihin? Pinagbabantaan mo ba ang ating mahal na hari?
Mahal na hari, sa pagpunta ko rito sa Daning, dala ko ang aking katapatan tungkol sa permanenteng pagtigil ng labanan ng dalawang bansa. Umaasa akong pag-iisipan ninyo itong mabuti. Gaya ng inaasahan ko, ang paghahanap ng mapapangasawa ay isa lamang palusot. Kung nais ninyong matigil ang labanan, ano ang mga kondisyon ng reyna? Ang lungsod ng Fenghuo at lungsod ng Yuge sa pagitan ng ating mga bansa ay nais naming mapunta sa aking kaharian ng Sisay at ang kalahati ng buwis na makukuha taon-taon ay ibibigay sa Daning. Hindi maaari. Kung saang bansa talaga kabilang ang dalawang lungsod na iyan, ay daan-daang taon nang pinagtatalunan. Prince Jin, ano ang masasabi mo? Ang lungsod ng Fenghuo at lungsod ng Yuge ay daan-daang taon nang matatagpuan sa kanlurang rehiyon at noon pa man ay isa na itong lugar na walang batas. Naniniwala ako na ang mga kondisyong inilatag ng reyna ay napakatapat. Ha, kagalang-galang na Haring Jin. Tunay kang makatwiran at may malawak na pananaw. Hindi lang iyon, nabalitaan naming may epidemya ng peste sa Jiangnan at marami ng mamamayan ang nawala. Kami sa Sisay ay may mabisang lunas para sa peste. Basta't pumayag ang mahal na hari, agad na matatapos ang peste sa Jiangnan Peste? Hemp. Kahit ako na mula sa modernong panahon ay alam yan, hindi ba't magandang pagkakataon ito para makatulong sa Daning? Mahal na hari, nabalitaan naming walang magawa ang mga manggagamot ng kaharian ng Daning sa peste. Ito ang sikretong lunas naming mga taga-kaharian ng Sisay. Sa loob ng 10 araw, tuluyan nang mapupuksa ang peste. Mahal na hari, Empress Mia, kung alam ko rin ang lunas na iyan, maaari rin ba akong maglatag ng kondisyon para itigil ang labanan? Ye, King Ju, kakabalik lang ng iyong katayuan bilang tagapagmana. Huwag kang magsalita ng tapos. Ito ay sikretong lunas ng kaharian ng Sisay? Imposibleng malaman mo ito. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang lunas para sa peste ay gumagamit ng Danju grass at Danpi bilang pangunahing sangkap, sinamahan ng Shengdi at Bai Maojian, pakuluan sa mahinang apoy ng higit sa 3 oras, at pagkatapos ng 7 araw ay gagaling na ang lahat. Tama ba ang sinabi ko? Eksaktong-eksakto ang pagkakasabi. May kaunti lang akong alam sa medisina. Sa totoo lang, hindi naman mahirap ang reseta na ito, sadyang wala lang nakakaalam nito sa loob ng kaharian ng Daning. Heir apparent. Tungkol sa pagtigil ng digmaan ng dalawang bansa, ano ang iyong mungkahi? Sa tingin ko, ang lungsod ng Fenghuo ay dapat mapunta sa ating bansa, at ang lungsod ng Yuge naman ay sa Sisay. Magpapadala ang dalawang bansa ng sariling mga sundalo para magbantay, aalisin ang buwis sa loob ng 3 taon, at malayang makakapagnegosyo ang mga mamamayan. Sa ganitong paraan, bukod sa maiiwasan ng digmaan, mapapaunlad pa ang kabuhayan ng mga tao. Hindi ba't napakagandang plano nito? Mahusay. Tunay na matalino si prinsipe ng palasyo ng Yu. Nagkasundo ang Sisay at ang ating Daning na itigil ang labanan. Isang malaking kagalakan ito. Makatwiran ng mungkahi ni Heir apparent, sumasang-ayon ako. Hindi ko alam kung ano ang sa Empress Mia. Ano ang iyong palagay? Sumasang-ayon ako. Mas higit pa sa inaakala ko ang kanyang talino. Mahal na hari, sa aming pagpunta rito, nagdala kami ng maraming produkto mula sa kaharian ng Sisay. Umaasa kaming magkakaroon ng palitan ng kalakal sa kaharian ng Daning. Ipasok na ang mga iyan. Ipakita ito. Mayaman sa mga produkto ang ating kaharian ng Sisay. Tingnan ninyong lahat, ito ang mga kalakal na maaari nating ipagpalit. Ito ang alak na gawa sa ating kaharian ng Sisay. Tikman ninyo ito. Sa dami ng mga ito, ano kayang binabalak nila? Siguradong may masamang plano sila. Sir, tama po kayo. Napakasarap ng alak. Mahusay. Napakasarap nga ng alak na ito. Ang alak na ito ay may swabing lasa, may kaunting asim, isa itong napakagandang klase ng alak. Mahal na Haring Daning, ang alak na ito ay tanging sa kaharian ng Sisay lamang matatagpuan. Handa kaming ibigay ang sikretong paraan ng paggawa nito, kapalit ng 10,000 kilong bakal mula sa Daning. Ano po ang masasabi ng mahal na hari? Tamang-tama para makakuha ng pabor, hindi ba't makukuha nito ang loob ng Mia? Tunay ngang masarap ang alak na ito. Sa tingin ko, ang alok ng mandirigma ng Goodyear ay maaari nating tanggapin. Alak lang naman ito, pero ang bakal ay mahalagang kagamitan para sa digmaan. Nabalitaan kong napakatalino ng Prince Jin, bakit tila napakahangal niya ngayon? Anong ibig mong sabihin? Ano sa tingin mo ang mali sa aking mungkahi? Mahal na hari, sa haba ng panahon,
Ang bakal ay mahalaga sa paggawa ng mga armas at baluti na talagang kinakailangan. Ang pagpapalit ng ating 10,000 kilong bakal para sa maliit na resipe ng alak na ito ay hindi patas ang halaga. Naniniwala akong hindi ito tama. May hari noon sa kanlurang rehiyon na handang magbayad ng 10,000 gintong barya para lamang makuha ang lihim na resipe ng alak at sa tingin mo ay wala itong halaga? Hindi na kailangang pagtalunan pa ang bagay na ito. Mahal na hari, mayroon po akong naisip na paraan. Sa pangangaso bukas, sa labas ng lungsod, ay maaaring magtagisan ang magkabilang panig. Kapag nanalo ang mga mandirigma ng kaharian ng Sisay, ay papayag kami sa mga kondisyon ng kalakalan. Ngunit kapag natalo ang kaharian ng Sisay, ang lihim na resipe ng alak at mga mamahaling alahas ay ibibigay sa daning. Magandang plano iyan. Huwag kayong aatras kapag natalo na kayo. Ha 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 ha. Ang mungkahi ng Ginoong Situ ay tinatanggap ko. Balita ko ay mahusay sa pangangaso ang lahat sa kaharian ng Sisay. At ang galing nyo sa pangangabayo ay sadyang kahanga-hanga. Kaya nais ko kayong makaharap. Dahil ang Empress Mia at Prince Jin ay parehong sumasang-ayon sa plano ng Ministro Shangshu, pinapayagan ko na ito. Prinsipe ng Palasyo ng Yu, sasama ka rin sa pangangaso bukas. Ako po? Brother King Zhao, dito, Ilang beses na kitang sinabihan? Hinihintay mo ba ako? mukhang masaya ka ngayon. Tila maayos na ang kasunduan sa kasal niyo ni Reyna Mia. Siguradong binigyan ka ng mahal na hari ng napakalaking pabuya, di ba? Heto ang sasabihin ko sa iyo. Mula ngayon, ay dapat mo na akong tawaging prinsipe. Ibinabalik na ng mahal na hari ang katayuan ko bilang prinsipe ng Prince Yu Mansion. Pagbati po sa inyo, prinsipe. Tigilan mo nga ako. Grabe, nakatutuwa naman at dapat talagang ipagdiwang. Dahil nanalo ka rin kahapon, siguradong tuloy na ang kasal niyo, di ba? Tungkol sa kasal namin ni Mia, hindi ito madaling ipaliwanag. Mas komplikado ito kaysa sa inaasahan. Nga pala, ang dalawang bagay na ipinapaimbestiga ko sa iyo, may balita na ba? Ikaw talaga. Ganito na lang. Sa tingin ko ay dapat mong imbestigahan si Prince Jin. Magsimula ka kay Prince Jin. At pinapapunta ako ng mahal na hari bukas para sumama sa pangangaso sa labas ng lungsod. Nabalitaan ko rin yan. Ang Prince Jin na yan, palagi niyang gustong hadlangan ang kasal niyo ni Reyna Mia. Kilala siyang malupit at walang awa, kaya kailangan mong mag-ingat. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Ang lahat ng kaniyang mga balak ay kitang-kita ko na. Gusto lang niyang makuha si Mia para makontrol ang buong puwersa ng militar ng kaharian ng Sisay. Ako, hindi ko hahayaang magtagumpay siya ng ganoon kadali. Iba talaga ang galing ng prinsipe. Tumigil ka nga. Naka-duty ka ba? Mahal na Haring Prince Jin, naihanda na po ang lahat ayon sa inyong utos. Sa pagkakataong ito, hindi lang mapapahiya si Ye Qingzhou, kundi sisiguraduhin nating mawawala na siya ng tuluyan. Ye Qingzhou, kapag hindi ka pa nawala, hindi mapapanatag ang loob ko. Mahal na hari, Narito na sina prinsipe ng palasyo ng Yu at Ye Qingzhou. Mahal na hari. Empress Mia? Ye Qingzhou, bakit ngayon ka lang dumating? Bakit mo pinaghintay ang mahal na hari at si Prinsesa Mia? Wala kang modo. Ayos lang iyon. Para sa pangangaso sa labas ng lungsod ngayong araw, handa na ba si Prinsipe Ye? Sa aking palagay, walang karapatan si Ye Qingzhou na sumali sa pangangaso. Mabuti pang sumunod na lang siya sa likod ng grupo at mag-alaga ng mga kabayo. Ano ang ibig ninyong sabihin, Prince Jin? Bakit walang karapatang sumali si Ye Qingzhou sa pangangaso? May mga bagay na hindi nyo pa nalalaman. Itong sikat nating si Ye Qingzhou, si Prinsipe Ye, ay tumakas sa labanan 5 taon na ang nakararaan. Wala siyang alam sa pangangabayo. Nakakahiya lang para sa ating kaharian kung sasali siya. Ministro Shangshu, huwag mo akong insultuhin. Paano mo nasabing wala akong alam sa pangangabayo at pagpana? Prinsipe Ye, huwag ka na kasing magpumilit. Hayaan na lang natin ang ating Prinsipe Jin at si General Shu ang lumahok para masigurado nating magiging ligtas ang ating daning. Hindi pa man nagsisimula ay gusto niyo na akong paalisin? Prinsipe Ye, kung totoo man ang sinasabi ni Ministro Shangshu, maaari kang pumiling umatras. Mahal na hari, nagkakamali po kayo. Kailanman ay hindi ko naisip na umatras. At sa tingin ko,
ang Prinsipe Jin at ang pinuno ng mga gwardiya na si Xu Jingyun pagdating sa pagpanaman o sa pakikipaglaban ay pangkaraniwan lang. Kung silang dalawa ang kakatawan sa ating daning sa laban, bilang lingkod nyo, hindi po ako mapapakali. Nangangahas ka bang bastusin ako? Napakayabang mo. Yeching Joe, huwag kang masyadong mapangahas. Teka lang, hindi na kailangang magtalo pa. Kung magaling ba talaga si Prinsipe Ye sa pangangabayo at pagpana, o kung may karapatan ba siyang sumali sa pangangaso, malalaman natin sa isang pagsubok. Paano natin susubukan? Mahal na hari. Bakit hindi tayo magkaroon ng paligsahan, isang poste sa layong 100 hakbang? Tingnan natin kung sino ang makakatama. Ang makatama ang siyang panalo, at ang sumala ay talo. Ano sa tingin nyo? Sang-ayon ako. Ang kinatatakutan ko lang ay baka hindi mangahas lumaban si Yeching Joe. Baka nga itong si Prinsipe Ye ay hindi man lang makahila ng pana, paano pa kaya ang poste sa layong 100 metro? Huwag na nating pahirapan pa siya. Sige. Dahil maglalaban tayo sa pagpana, bakit hindi natin dagdagan ng pusta? At hinihiling ko sa Reyna at kay mahal na hari na maging saksi namin. Sige, pinapayagan ko. Kapag nanalo ka, bibigyan kita ng 100 gintong dolyar at 100 piraso ng mamahaling alahas. Prince Jin, tingin ko ay hindi naman mahalaga sa inyo ang mga bagay na ito, kaya ganito na lang, maglaban tayo ng mag-isa. Kapag natalo ka, sa oras na magsimula ang pangangaso, kailangan mong hilahin ang kabayo at bumaba sa karwahe, at kailangan mo ring magsilbi ng tsaa at alak para sa mahal na hari at kay Empress Mia. Sige. Sumasang-ayon din ako. Kaya simulan na natin agad. Tagumpay na tinamaan ng mandirigmang si Goodyear ang target. Napakahusay ng pagpana ni mahal na Prince Jin. Sa pulang target. Napakahusay ni Prince Jin. Ang paghanga ko sa inyo ay parang rumaragas ang tubig na walang katapusan at hindi kailanman magbabago. Talagang napakahusay niyo. Wow, napakahusay talaga ng pagpana ni Prince Jin. Napakagaling. Yeching Joe, ayusin mo ang pagpana mo. Huwag mong ipahiya si Daning. Opo. Prinsipe Ye, mukhang kampante ka masyado. Hindi man lang siya tumitingin sa target na 100 hakbang ang layo at nakapikit pa ang kanyang mga mata. Nagpapanggap lang siya, halatang wala siyang kakayahan. Mahal na hari, siguradong hindi niyo siya katapat. Yeching Joe, kung hindi ka marunong sa archery, sumuko ka na lang. Huwag ka nang magpasikat. 100 hakbang lang. Bakit pa kailangang dumilat? Tagumpay ang pagtira ni Prinsipe Ye Qingzhou. Tumagos ito sa poste ng ilaw. Yeching Zhao, unti-unti mo na talaga akong napapahanga. Napakagaling ng kanyang archery, maging ang kanyang lakas ay hindi matatawaran. Ang ganito kahusay na pagtira, ngayon ko lang nakita. Mahal na prinsipe ng Jin. Sa tingin mo, sino sa ating dalawa ang nanalo sa round na ito? Pare-pareho nating tinamaan ang poste mula sa layong 100 hakbang. Paano natin malalaman kung sino ang nanalo? Mahal na hari, magsasalita lang po ako ng tapat. Sa paligsahang ito, ang mandirigmang si Goodyear at ang kagalang-galang na si Jin Wang ay parehong tumama sa target. Napakagaling ng kanilang husay sa pagpana. Talagang hanga ako sa kanila. Pagdating naman kay Prinsipe Ye, totoong hindi tumama ang kanyang pana sa target. Ngunit ang pagpana ng nakapikit habang nakatuon ng atensyon. Ngayon ko lang nakita ang ganong klaseng galing, kaya sa tingin ko po, ituring na lang nating tabla ang laban na ito. Hindi maaari. Dahil may kasunduan na kami ni Jin Wang, kailangang may lumabas na panalo. Huwag kang masyadong mapilit. Tama ang sinabi mo, heir apparent. Commander Xu, ako ang makikipaglaban kay heir apparent. Ang pagpana at pagbali sa poste mula sa 100 hakbang, hindi ba't napakadali lang yan? mukhang nakatagpo ako ng matinding kalaban. Hindi mo pa alam na bumalik na ang aking lakas, di ba? Napakagaling nga ni Commander Xu sa pagpana. Pero paano kung hindi ako gagamit ng pana? Nagkukunwari na naman ang batang ito. Heir apparent.
Dahil labanan ito ng archery, anong ibig mong sabihin sa hindi paggamit ng pana? Kung ganoon ay gagamit ako ng pana. Mahal na Prinsipe Prince Jin, Ginoong Xiangshu, Commander Shu, panoorin ninyong mabuti. Wow! Si Prinsipe Ye. Siya. Wow, ang galing! Prinsipe Ye, nagawa niyang putulin ang pana sa layong 100 metro gamit lang ang dahon. Dahon na nakasira ng pana at tumama ng eksakto mula sa layong 100 hakbang. Ang galing na ito ay talaga namang kahanga-hanga. Ang ganito kahusay na galing sa pagpana ay walang kapantay sa buong lupain ng Sisay. Prince Jin, kung hindi pa rin kumbinsido si Commander Shu, malaya siyang sumubok. Mahal na hari, hindi na po maaga. Maari na po ba tayong tumuloy sa hunting ground? Tayo na. Hangal, hayaan muna kitang magyabang. Ngunit ngayong araw, siguradong matatalo ka. Oh, Prinsipe ng Jin, may pustahan tayo nung una. Ikaw ang mag-aalaga sa kabayo at karwahe ng hari at ng prinsesa, pati na ang pagsisilbi sa kanila. Huwag kang masyadong magyabang. Ako ang pinuno ng mga gwardiya. Responsibilidad ko ang kaligtasan ng prinsesa at ng hari. Bawal lumapit ang mga walang kinalaman. Walang kinalaman? Hoy, linawin mo ang sinasabi mo. Akala mo naman kung sino kang makapangyarihan. Tumigil ka. Brother Qingzhou? Brother Qingzhou? Brother Qingzhou? Ang hari at ang reyna ay kasalukuyang nag-uusap ng mag-isa sa hunting ground tungkol sa kalakalan ng dalawang bansa. Bakit ka na unang umalis? Nagpadala lang ng mensahe ang aking guro. Sabi niya ay nahanap na ang kinaroroonan ng espadang Jinghong. Kailangan ko nang bumalik agad. May balita ka na tungkol sa espadang Jinghong? Sasama ako sa iyo. Mag-ingat ka. Ye Qingzhou, ngayong araw ang katapusan mo. Sino ang nagpadala sa inyo? Sugod. Ang galing nila ay hindi pangkaraniwan. Siguradong planado ang pag-atake na ito. Nabalitaan kong bumalik na ang lakas mo. Ngunit hindi ko inaasahang ganito ka pala katindi. Noong nakaraang mga araw, ang pumasok sa palasyo para saktan ang reynang si Mia, tauhan mo rin ba? Qingzhou, umalis ka na muna. Ako na ang bahala sa kanila. Ye Qingzhou, dapat kang magbayad ngayong araw. Gusto niyo akong tapusin, pero hindi kayo karapat-dapat. Tara na. Habulin nyo. Huwag na kayong humabol. Mga walang silbi. Walang silbi. Kayong lahat ay walang silbi. Kahit isang hamak na prinsipe lang ay hindi nyo pa mapagbayad. Ministro Xiangshu, pumalpak ang plano. Paano mo ito aayusin? Mahal na hari, patawarin niyo po ako.
Bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Sisiguraduhin kong matititikman ni Ye Qingzhou ang lupit ng aking parusa. Tara, Ito ang bakuran ng pinuno ng gwardiya na si Xu Jingyun. Hindi ba't si Espadang Jinghong ang hinahanap mo? Bakit tayo narito? wala kang alam. Sabi ng guro ko ay narito si Espadang Jinghong. Nandyan siya sa loob ng silangan na silid. Tara na. Brother Qingzhou, Brother King Zhao, nahanap ko na. Ang matagal nang nawawalang si Espadang Jinghong ng Prince Yu Mansion sa wakas ay nahanap na rin. Napakagandang balita nito. Bakit ganyan ang itsura mo? Hindi mo ba nararamdamang may mali? Bakuran ito ni Xu Jingyun? Bakit narito si Espadang Jinghong? Ang mas nakakapagtaka pa, bakit ang buong bakuran ay walang kahit isang guwardiya? Ye Qingzhou, sa wakas ay dumating ka rin. Ibigay mo ang espadang Jinghong at hahayaan kitang mabuhay ngayong gabi. Bakit nila nalaman na narito ako? Nakulong ako ng 5 taon, at kayong dalawang magkapatid na situ ay palihim na naghahanap sa Espadang Jinghong. Talagang hindi kayo sumusuko sa masamang balak nyo. Alam na ito ng lahat. Ang Espadang Jinghong ay isang mahalagang kayamanan ng Prince Yu Mansion. Balak nyo ba talaga itong nakawin sa harap namin? Kung oo, anong magagawa mo? Ang espadang Jinghong ay kayang magpakilos ng puwersa ng 5 bansa ng kanlurang rehiyon, pero sayang naman, wala na ang tatay mo, at ang kayamanang ito ay nasa kamay lang ng isang talunang tulad mo. Anong silbi nito? Ye Qingzhou, ibigay mo na ang Espadang Jinghong. Kung hindi, ito na ang huling gabi ninyong dalawa. Tumigil na kayo sa pagsasalita? Hawak ko ang Espadang Jinghong. Kunin nyo kung kaya nyo. Dahil gusto mong mapahamak, wala na akong magagawa. Ang atraso ko sa pamilyang Sito, tatapusin na natin ngayong gabi. Para harapin kayo, bakit ko pa kailangang gamitin ang Espadang Jinghong? Baka madumihan lang ang pamana ng aking Prince Yu Mansion. Halika! Naghahanap ka ng gulo. Hay, ilang taon na ang lumipas, pero wala pa rin bang pinagbago ang galing ninyong magkapatid? Kayong dalawa lang, at nangangahas pa kayong pag-interesa ng aking Espadang Jinghong? Hemp, Matagal na kitang hinihintay, Ye Qingzhou. Hindi ko akalain ng Prince Yu Mansion na si Hare, apparent na nakulong ng 5 taon, ay ganito pa rin katindi ang galing sa pakikipaglaban. Kuya Jingyun, bilisan mo at tapusin siya. Kayong magkapatid ay talagang walang silbi. Walang kahit anong galos si Ye Qingzhou, habang kayo naman ay mukhang kaawa-awa. Ye Qingzhou, pumasok ka ng walang pahintulot sa aking mansyon, at sinaktan mo pa ang mga anak ni Minister's Mansion. Alam mo bang malaking kasalanan ito? Na dapat mong pagbayaran? Ganoon pala ang nangyari. Isang planadong patibong pala ito. Commander Xu, ang galing mong bumaliktad ng katotohanan. Talagang nakakamangha ang iyong kakayahan. Tamang-tama ang dating mo. Gusto sana kitang tanungin. Ang nawawalang Espadang Jinghong ng aking Prince Yu Mansion, 5 taon na ang nakalilipas.
Bakit siya narito sa iyong bakuran? Ang mga taong wala na ay hindi na kailangang malaman pa iyan. Sa naganap na trahedya sa Prince Yu Mansion, 5 taon na ang nakalipas. Ako lang ang tanging nakaligtas. Tatanungin kita, may kinalaman ba ang iyong pamilyang Shu sa nangyaring iyon? Ang kailangan mo lang malaman ay mawawala ka na sa mundong ito ngayong gabi. Ako ba ay matatapos na? Dahil saan? Dahil ba sa mga mahihinang tauhan na ito? Titiyakin kong matatalo kita, gamit ang aking espada. Sabi ng lahat ay walang kapantay ang galing ni Commander Shu sa pakikipaglaban. Ngayon ay gusto ko itong subukan. Sa harap ng aking espada, ilang galaw kaya ang itatagal mo? Akala ko dahil sa 5 taon mo sa kulungan, ay kinalawang na ang iyong kakayahan. Hindi ko inaasahang napakalakas pa rin ang iyong kapangyarihan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, ang trahedya ba ng aking Prince Yu Mansion ay gawa ninyong mga pamilyang Shu? Kuya Jingyun, ang galing niya sa espada ay malayo sa kakayahan mo. Manahimik ka. Nagtataka ako, kailan pa bumalik ang iyong lakas? Gagamitin ko ang sarili mong mga salita para sagutin ka. Ang mga taong wala na ay hindi na kailangang malaman pa ang lahat ng iyon. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kagaling na mga galaw. Kailan pa naging ganito katakot-takot ang talunang ito? Kapag nagpatuloy pa ang laban na ito, mapapahamak si Kuya Jingyun. Tutulungan ko siya. Ye Qingzhou, dapat ka nang mawala. Nasa panganib si Kuya Jingyun, tutulungan ko siya. Ye Qingzhou, kailangang mawala ka na. Talagang hindi ko ito inaasahan. Sinasabi ng lahat na ang galing ni Commander Shu sa pakikipaglaban ay walang katulad, pero sa tingin ko ay wala lang pala ito. Ako ang pinuno ng mga kawal ng kaharian ng Daning. Balak mo ba akong tapusin? Ano naman kung malakas ang kakayahan mo? Ang ama ni Kuya Jingyun ay ang general ng palasyo. Kapag sinaktan mo si Kuya Jingyun kahit kaunti, siguradong pagbabayarin ka ng matindi. Sa buong buhay ko, pinakaayaw ko ay ang tinatakot ako. Ang pinakaayaw ko sa buhay ko ay ang pinagbabantaan ako. Habang hindi pa ako nawawala ng pasensya, may oras ka pa para sagutin ang mga tanong ko. 5 taon na ang nakalilipas. Ang trahedya sa Prince Yu Mansion ay walang kinalaman sa akin. Kung ganoon, bakit ang espadang Jinghong na pamana ng pamilya ko sa Prince Yu Mansion ay nasa bakuran mo? Ang espadang Jinghong ay nakuha ng ama ko 1 taon na ang nakalilipas. Binili niya ito sa mataas na halaga mula sa isang negosyante. Kung totoo man o hindi ang sinasabi mo, sisiguraduhin kong malalaman ko ang totoo. Palalagpasin ko muna ito ngayon.
Ganoon na lang iyon? Wala pa tayong sapat na ebidensya. Kung paparusahan natin si Xu Jingyun ngayong gabi, siguradong malaking kasalanan iyon. Kailangan muna nating magtiis. Dahil kung mawawala siya, hindi rin tayo makakaligtas. Mabuti na lang at nahanap na natin ang espadang Jinghong. Tara na. Kuya Jingyun, ano ang ibig sabihin nito? Ye Qingju, sa tingin mo ba ay makakaalis ka? Ye Qingzhou, sa tingin mo ba ay makakaalis ka? Commander Shu, bitawan mo siya. Humakbang ka pa ng isa at mawawala na ang kapatid mo. Ikaw, Mamili ka? Siya ang mawawala o ikaw ang matatapos? Hinto. Wala akong pakialam kung anong mangyari sa kanya. Sa tingin mo ba ay matatakot mo ako sa ganyan? Alam ko na ikaw at si Sito Shuang ay ipinagkasundo na noong bata pa kayo. Wala ka na bang natitirang malasakit sa kanya? At hahayaan mo na lang na mapahamak ang iyong mapapangasawa? 5 taon na ang nakalipas simula nang mapawalang bisa ang kasunduan namin. Anong malasakit ang sinasabi mo? Kuya Jingyun, ginagamit mo lang ba ako? Kung sakaling mawala siya at si Sito nandito, bukas ay iuulat ko sa mahal na hari na para maagaw ang espadang Jinghong ay sinadya mong saktan ng anak ng punong ministro at nasugatan ako habang pinipigilan kita. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mahal na hari? Napakawalang hiya mo talaga. Kung talagang pipilitin mong tapusin siya, hindi ako magdadalawang isip na makipagsabayan sa iyo hanggang huli. Ye Qingzhou, talaga bang iniisip mong dahil may kaunti kang galing sa pakikipaglaban, ay wala ka ng katapat sa mundo? Napakakatawa mo naman. 800 mga kawal at 300 mga mamamana ang matagal nang nakapalibot dito ng napakahigpit. Kahit isang langaw ay hindi makakalabas ng buhay. Nabulag ako, patawad. Huwag mo na akong intindihin. Umalis ka na. Ibagsak mo ang espadang Jinghong at lumuhod ka sa lupa. Sinabi ko na sa iyo na nararapat ka lang na mawala sa pamamagitan ng aking espada. Kung gusto mo manatili siyang buhay, gawin mo agad ang sinabi ko. Pinapangako ko sa iyo, pakawalan mo lang siya. Aba, ang hambog na si prinsipe ng palasyo ng Yu ay kailangan ding sumuko sa paanan ko ngayong araw. Sobra ka na, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Huwag kang padalos-dalos. Tigil. Narito na ang matanda. Mukhang malaki ang magiging problema nito. Qingzhou, okay ka lang ba? Ginawa ko lang ito para protektahan ang sarili ko, hindi para iligtas ka. Qingzhou, Ye Qingzhou, napakalakas ng loob mo. Naglakas loob kang pasukin ang mansyon ng anak ko at saktan siya. Ye Qingzhou, pagbabayarin kita ng matindi. Kayong dalawang mag-ama, ang galing ninyong bumaliktad ng katotohanan? Talagang namangha ako sa inyo. Qingzhou, ang sugat mo. Ama, ninakaw ni Ye Qingzhou ang espadang Jinghong at sinaktan pa niya ako, kailangan niyo po akong ipaghiganti. General Shu, tamang-tama ang dating nyo. Ang espadang Jinghong ng Prince Yu Mansion na matagal nang nawawala, bakit ito nasa bakuran ng anak nyo? Isa ka lang namang prinsipe ng palasyo ng Yu. May karapatan ka bang tanungin ako? Sa bagay, General Shu, makapangyarihan kayo sa buong palasyo, pero bakit hindi nyo masagot ang tanong ko? Hindi nyo ba kayang sumagot? O dahil may itinatago kayo? Walang hiya. masyadong makapangyarihan si Shu Ren kahit ang mahal na hari ay kailangang magparaya sa kanya. Mukhang malaki ang problema natin ngayon. Nandito na tayo. Harapin na lang natin kung ano ang mangyayari. Sige na, General Shu. Dahil ayaw nyo namang sagutin ang tanong ko, hindi na kita pipilitin. Pumunta lang ako rito para hanapin ang espadang Jinghong. Ngayong nahanap ko na ang espada, ayoko na rin makipagtalo sa inyo. Akala mo ba'y makakaalis ka na lang ng ganoon? Ang mansyon ni Pamilyang Shu ay hindi isang lugar na pwede mong pasukan at basta na lang lalabasan.
Wala na tayong ibang pagpipilian, kailangang lumaban ng harapan. Ang ibig niyo bang sabihin, General? Ay tatapusin niyo kaming lahat? Paano niyo ito ipapaliwanag sa harap ng mahal na hari? Hindi natin siya pwedeng hayaang makaalis na lang ng ganoon. Tumahimik ka. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Espadang Jinghong. Kaya wag muna nating pag-usapan yan. Ngayong gabi, pumasok ka nang walang pahintulot sa bahay ng anak ko. At sinaktan mo siya. Hindi ba dapat ay magbigay ka sa akin ng paliwanag? Nasa harap na natin ang katotohanan. Naghahanap lang ako para kay Espadang Jinghong. At wala akong ibang pagpipilian kundi protektahan ng sarili ko. Anong paliwanag pa ang gusto niyo sa akin? Kung tatapusin ko ang walang kwentang ito ngayon, sigurado magsisiyasat ang mahal na hari hanggang sa huli. At hindi yun makakabuti sa atin. Nabalitaan kong bumalik na ang lakas mo. At napakagaling mo na sa pakikipaglaban. Kung makakalampas ka sa 5 atake ko ngayong gabi, kakalimutan na natin ang alitan yun ng anak ko. Hemp, sino ba ang hindi nakakaalam na walang kapantay ang galing ng ama ko? Ye Qingzhou, kahit sino pa ang dumating, walang makakaligtas sa iyo ngayon. Ama, masyado niyo naman siyang minamaliit. Huwag ng 5 atake, kahit 3 lang. Siguradong hindi niya iyon makakayanan. Ye Qingzhou, hindi mo siya kayang talunin. Hindi ba't masyado nang mapang-abuso sa kapangyarihan ang General Shu? Sa pang-aapi sa isang mas bata sa kanya, kapag kumalat ang balitang ito, hindi ba natatakot ang General Shu na mapahiya sa lahat? Kapag nagsalita ka pa ng isa, ay tatapusin kita. Qingzhou, huwag kang papayag. Ngayong nahanap na ang Espadang Jinghong, gusto ko pong subukan. Sige. Hindi nga nagkamali. Anak ka nga ni Prinsipe Yu. Mayroon kang lakas ng loob. Ye Qingzhou, simulan mo na. Hindi ko na kailangan gumamit ng armas. Para hindi sabihin ng mga tao na nandaraya ako na mas bata. Ipakita niyo po ang inyong galing, dakilang general. Walang kwentang insekto na hindi alam ang limitasyon. Ang mawala sa kamay ng aking ama, Ye Qingzhou, ay ang pinakamalaking swerte sa buhay mo. Noong mga panahong iyon, walang kapantay ang galing ng iyong ama sa martial arts. Nagtataka ako kung kahit kalahati man lang ba nito ay namana mo. Malalaman mo lang iyan kapag sinubukan mo ako. Napakalakas ng kanyang enerhiya. Hindi masama. Mas malakas ka kaysa sa inaasahan ko. Hindi nga nakapagtataka na ikaw ang dakilang general na tinitingala ng lahat tunay ngang napakalakas mo. Noong 5 taon na ang nakalipas, wala nga bang kinalaman ang pagkawala ng aking ama sa iyo? Kailangan mo muna akong talunin bago ka magkaroon ng karapatang magtanong. Kailan pa naging ganito kahusay ang teknik ng talunang ito? Nagawa pa niyang makipagsabayan ng gusto sa aking ama. Napakalakas naman niya. Ang ganito kahusay na teknik, kailan niya ito natutunan? Hindi masama. Ang tatay mo ba ang nagturo sa iyo ng mga galaw na iyan? Pangalawang galaw pa lang ito, pero hindi mo na agad makayanan. Sa tingin ko, mas mabuti pang gumamit ka na ng armas, General Shu. Kapag nagsalita ka pa ng isa, ngayon din ay parurusahan kita. Mukhang malubha ang tinamo mong sugat. Hindi mo ako matatalo sa lagay mong iyan. Ikaw? Sa buong daning. Sa tingin ko, ay ikaw lang sa mga kabataan ang may kakayang lumaban sa akin. Ituloy mo. Ang lakas ng batang ito ay talagang kahanga-hanga. Hindi nakakahiya na natalo ang anak ko sa iyo. General Shu, nakalabas na ang aking Espadang Jinghong? Pinapayuhan kitang pumili rin ng angkop na armas? Para hindi sabihin ng iba, nananalo lang ako dahil sa daya. Qingzhou, alam kong kaya mo iyan.
Miss Situ, nagsisisi ka ba? Nabulag ako ng sarili kong ambisyon. Hindi ko dapat hinangad ang espadang Jinghong. At lalong hindi dapat. Tama na. Wala nang saysay ang mga sinasabi mo ngayon. Napakayabang mo. Ngayong gabi, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalaki ang halaga ng iyong pagyayabang. Qingzhou, mag-ingat ka. Akala mo ba talaga ay kaya mo kong talunin? Pangatlong tira. Qingzhou, Qingzhou, General Zhu, totoo nga ang balita tungkol sa galing mo sa pakikipaglaban? Napakalakas mo nga, matanda ka. Qingzhou, huwag ka nang lumaban. Ye Qingzhou, tapos na ang laban. 3 galaw lang ang nagawa mo. Ye Qingzhou, tinamaan ka ng palad ng ama ko. Hindi ka na magtatagal. Sinong nagsabing talo ako? Isa pa. huwag na. Tabi? General Zhu, akala mo ba ay nakuha mo na ako? Talaga bang hindi ka natatakot mawala? Sa isang tama ng palad ko, masisira ang buong katawan mo at 5 araw na lang itatagal mo. Ye Qingzhou, hindi ko kailangan tapusin ang buhay mo. Dahil hindi ka karapat-dapat. Maaari na kayong umalis. Hindi pa tayo tapos. Laban ulit. Katulad ka rin ng iyong ama noon. Naghahanap ng sariling kapahamakan. Kung ayaw mong lumapit, ako ang lalapit. Tigil. Paano nakakarating ang matandang ito kahit saan nang hindi napapansin? Master, Likas na matapang at hindi susuko kailanman. Tumatak sa aking isipan. Hindi nga ako nagkamali sa pagpili sa iyo. Ilayo siya rito. Sino ka? Sinaktan mo ang aking disipulo. Paano mo ito pagbabayaran? Matandang hukluban. Saan ka nang galing? Umalis ka sa harapan ko. Siya iyon. Nakita ko na siya dati. Noong lumabas si Ye Qingzhou sa kulungan, siya ang nagligtas kay Ye Qingzhou. Hahaha. Napakayabang mong magsalita. Hindi mo ba kilala kung sino ako? Sa buong daning. Walang nangangasta kumausap sa akin ng ganyan. Ang dakilang general at Shuren ay parang mga langgam lang sa aking paningin. Anong sabi mo? Shuren, tumatanda ka na talaga. Bakit ba ang dami mong sinasabi? Ama, matandang hukluban, pagbabayarin kita. Masyadong kakaiba ang mga galaw niya. Hindi ko pa ito nakikita kailanman. Sino ka ba talaga? Bingi ka ba? Ako ang guro ni Ye Qingzhou. Napakatindi ng kapangyarihan ng matandang ito. At masyadong misteryoso ang kanyang mga atake. Isasama ko sila sa pag-alis. May reklamo ka ba ngayong araw? Matanda, mayroon kaming mahigit 1,000 sundalo sa labas. Walang matitira sa inyo ngayong gabi. Bakit hindi mo sila papasukin? Mga tauhan. Nasaan na kayo? Pumasok kayo. Hindi kaya? Ang alitan natin ni Pamilyang Situ, tapos na simula ngayon. Kuya Qingzhou, maraming salamat dahil iniligtas mo ang buhay ko. Kung hindi dahil sa iyo, Huwag mo nang ituloy. Umalis na kayo.
Hay, ang masamang tadhana na ito ay natapos din sa wakas. Tayo na kapatid. Tara na. Salamat po, Master. Kung hindi po kayo dumating, siguradong nanganib na ang buhay namin. Kahit hindi pa ako sumulpot, ang mag-amang pamilyang Shu ay hindi mangangahas na tapusin ka sa harap ng maraming tao. Tama na iyan, malubha ang tinamumong pinsala sa loob. Kailangan nating humanap ng lugar para magamot kita. Kung hindi, sa loob ng 5 araw, mawawala ka na sa mundong ito. 5 araw? Magpahinga ka lang ng mabuti ng ilang araw at magiging maayos din ang lahat. Master, ibig bang sabihin, ang lahat ng nangyari ngayong gabi ay nasa ilalim ng inyong kontrol? Hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay, ang lahat ng ito ay dapat mong ayusin ng mag-isa. Master, Magpahinga ka muna ng maigi at ako na ang bahala rito kay pamilyang Shu. Sa tingin ko, may mas malaki pang gulo na naghihintay sa iyo. may mas malaki pang gulo? Isipin mo kung sino pa ang kinalaban mo. Si Prince Jin Zhao Yichen. Iba siya kumpara kay pamilyang Shu. Si pamilyang Shu ay harap-harapan, pero siya ay mahilig sa traidor na paraan. Ay, oo nga pala. May isa pa akong sasabihin. Ano po iyon? Kailangan ko ng umihi. Mauuna na ako. Hoy, matanda, lagi ka na lang ganyan ha? Prinsipe Ye, may mahalagang balita. Onokwei, naparito kayo ng ganitong kalalim na gabi. Ano ang mahalagang sadya nyo? Ang mahal na hari at si Empress Mia ay lumabas para mamasyal noong mga nakaraang araw. At ngayong araw lang sila nakabalik sa palasyo. Inutusan ako ni Empress Mia na ipatawag kayo sa palasyo upang pag-usapan ang tungkol sa inyong kasal. Sa tingin ko ay hindi iyon ganoon kasimple. Prinsipe Ye, Ginoo, sasama po ako sa inyo sa palasyo. Mahal na Reyna, narito na po ang tsaa. Ilapag mo lang dyan. Opo. Ipinapaalam ko po sa mahal na Reyna na naghihintay na po sina Heir Apparent at Yi Qingzhou sa labas ng bulwagan. Papasukin mo sila. Opo. Prinsipe Ye, halika rito at maupo ka. Hindi ko akalain na ang ating Empress Mia ay mahilig mag-imbita sa kalagitnaan ng gabi. Ano ito? Ito ba ang natatanging paraan ng pagtanggap ng bisita rito sa kaharian ng Sisay? Nagbibiro ka naman, Prinsipe Ye. Maaaring bumalik na ako agad sa Sisay, kaya maging tapat na tayo sa isa't isa. Tungkol sa mga kondisyon para sa kasunduan ng kasal na inalok ko noong nakaraang araw, nais kong malaman kung ano na ang naging desisyon ni Heir Apparent. Pasensya na, ngunit hindi ko mapagbibigyan ang iyong hiling. Sigurado ka na bang susuko ka? Hindi mo na ba pag-iisipan? At sumama sa akin pabalik sa Sisay, makukuha mo ang lahat ng kayamanan at karangyaan. Lumaki akong mayaman at marangya, kaya ang mga material na bagay na ito ay hindi mahalaga sa akin. Kahit kaunti ba, hindi ka man lang nagkaroon ng nararamdaman para sa akin. Ang sabihing wala akong nararamdaman ay imposible. Ngunit may mga bagay pa akong kailangang gawin. Ano iyon? Hay, mahabang kwento. Huwag mo akong lokohin.
Nabalitaan ko na nahanap mo na ang matagal nang nawawalang espadang Jinghong ng palasyo. Nahanap ko na nga ang espadang Jinghong, ngunit marami pa akong katotohanang dapat alamin at may mga atraso pa akong dapat pagbayarin. Katotohanan? Ganoon ba talaga kahalaga ang katotohanan? Ang garalgal, ang init ko. Anong nangyayari sa iyo? Qingzhou, ang init ko. Sobrang init. Ang init ko. Ye Qingzhou, napakalakas ng loob mo. Napakalakas ng loob mo. Eksakto ang dating nyo. Nalason ang inyong mahal na reyna. Hemp, umamin ka rin sa wakas. Kung hindi dahil sa natanggap kong sikretong impormasyon tungkol sa masama mong balak sa mahal na reyna, ay nagtagumpay na sana ang isang hayop na tulad mo ngayong gabi. Malinaw na isa itong bitag. Kasabwat kaya siya ni Prince Jin? Alam kong tapat na tapat ka sa iyong mahal na reyna, pero pakiusap, ayusin mo ang pananalita mo. Inimbitahan ako rito ngayong gabi, at wala akong anumang masamang intensyon sa reyna. Tumigil ka na, pagbabayarin kita. Hindi mo ba alam na inimbitahan ako ng reyna ngayong gabi? Huwag ka nang magsinungaling, hindi ako naniniwala. Ano pang hinihintay nyo? Dakpin siya agad. Hindi mo ako kayang talunin, huwag ka nang magpagod. Ikaw, at kayong lahat, kung ayaw ninyong mapahamak, pumunta na kayo ngayon din at tawagin si Doktor ng Imperial. Ang may masamang balak sa mahal na reyna ay hindi mapapatawad. Wala akong balak na magpaliwanag pa sa iyo ng husto. Ang katotohanan ay malalaman kapag nagising na si Prinsesa. Kung nahuli lang ako ng dating, masisira mo na ang dangal ng buong kaharian ng daning. Sinasabi ko na nga ba, ikaw iyon? Gagamit ka ng ganyang kaduming paraan para lang pabagsakin ako? Kagalang-galang na Haring Jin. Ye Qingzhou, napakatapang mo. Na nagawa mo pang lasunin ang reyna ng kaharian ng Sisay at sinaktan mo pa ang mga kawal ng kaharian ng Sisay. Ayon sa batas, dapat kang parusahan ng malupit. Ang mga paratang mo ay gawa-gawa mo lang, di ba? Narito na ang mga ebidensya at saksi. Itatanggi mo pa ba ito? Sa tingin ko, halatang ginagamit ka lang ni Zhao Yichen bilang kasangkapan. Para sa akin, ikaw talaga ang naglason sa reyna ng Westside. Pagbabayarin kita. Naglakas loob ka, talagang kalabanin ako. Nako, kayong dalawa, wag na kayong magpagod. Sinubukan nyo na iyan noong nakaraang mga araw, kahit pa magsama kayong dalawa, wala pa ring mangyayari. Sabay-sabay tayong sumugod. Sabay-sabay kayong sumugod. Sandali! Ayoko nang makipaglaban. Akala ko ba ay isa kang matapang na mandirigma, pero puro ka lang palalakas at walang utak. Nahulog ka na sa patibong niya at hindi mo man lang iyon alam. Prince Jin, mayroon akong dalawang itatanong sa iyo. Paano mo nalaman na pupunta ako sa kwarto ng reyna ngayong gabi? At paano mo nalaman ng maaga? Nalalagyan ko ng gamot ang reyna? Ako, may mga inutusan akong palihim na sumunod sa iyo. Kaya natural na alam ko. Nakita mo ba? Narinig mo ba? Napakakatawa mo talaga. Kung ganoon ang sinasabi mo, bakit hindi mo ako hinuli bago pa ako pumasok sa silid? Napakagaling mong magsalita. Huwag kang gumawa ng gulo rito. Ikaw na ang humusga kung ano ang totoo o hindi. Ano naman kung magaling kang lumaban? Puno ng mga sundalo ang labas. Hindi pa huli ang lahat para umamin ka sa iyong kasalanan. Gusto niyang tapusin ako agad ng walang pahintulot? Wala na akong ibang magagawa. Kailangan ko siyang takutin para sumubok. Mahal na Prinsipe Prince Jin, alam niyo po ba, napakalaking pagkakataon nito. Ngayong araw, bago ako pumunta rito para makita ang Reyna Mia, nagpadala na ako ng mensahe sa kanyang kamahalan para hilingin na pumunta rin siya rito.
Base sa oras ngayon, dapat ay malapit na siyang dumating. Napakatalino pala ng walang kwentang ito. Sinungaling, hindi ako naniniwala. Prince Jin, sa tingin mo ba ay magagawa kitang linlangin? Tingnan na lang natin mamaya. Darating na siya agad. Mahal na Prinsipe Jin, mas mabuting hintayin na lang natin ang pagdating ng hari para sa desisyon. Naniniwala akong bibigyan tayo ng hari ng hustisya. Wag na, bukas ay pupunta ako sa palasyo para sabihin sa hari ang lahat ng nangyari ngayong gabi. Ye Qingzhou, pagbabayarin kita. Mali ba talaga ang iniisip ko sa'yo? Tumigil ka na sa pagsasalita. Hindi mo ba pwedeng tawagin ng manggagamot? Prinsesa, gising ka na ba? Ikaw, noong nakaraang gabi, Nilagyan ka nila ng malakas na gamot, kaya nawalan ka ng malay. Tinanggal na ng manggagamot ang lason sa katawan mo kagabi. Magpahinga ka lang ng isang araw at magiging maayos ka na rin. anong gamot? Sinong gumawa nito? Dapat mong itanong iyan sa mabuti mong tauhan. Sino ba talaga ang may gawa nito? Hay nako. Sabi ng mandirigmang si Goodyear, ako raw ang lumason sa iyo. At muntik na niya akong parusahan kagabi. Bakit hindi ka pa humingi ng tawad kay Heir Apparent? Prinsipe Ye, nagkamali po ako ng hinala. Patawarin mo sana ako. Hayaan mo na. Nag-aalala ka lang naman para sa mahal na Reyna dahil sa tindi ng sitwasyon, naiintindihan ko. Maari na kayong umalis. Opo. Heir Apparent. Mahal na Reyna, magpahinga po kayong mabuti. May kailangan lang akong asikasuhin. Aalis na muna ako. Heir Apparent. Maraming salamat, Heir Apparent. Walang anuman. Prinsipe Ye, Ainok Wei, nabalitaan ko na ang nangyari kagabi. Nagalit sa iyo si Prince Jin, kaya dapat kang mag-ingat. Unoch Wei, ano po ang ibig ninyong sabihin? Ginoo. Tingin niyo ba si Prince Jin ang utak sa likod ng nangyari kagabi? Mag-ingat ka sa pananalita, Heir Apparent. Huwag mo akong idamay. Napakatuso mo talaga. Nagutos ang mahal na hari na sabihan ka, Heir Apparent, na patuloy ang tensyon sa digmaan sa hangganan. 3 araw mula ngayon, makikipagpulong ang mahal na hari sa mga opisyal para pag-usapan ang plano. Kung hindi ako nagkakamali, hindi magkasundo ang mga opisyal sa palasyo, di ba? Heir Apparent, delikado ang sitwasyon. Dapat kang maghanda ng maaga. Qingzhou, kaibigan, may nakuha akong balita. Babalak na magsanib puwersa sina Prince Jin at Shuren para gipitin ang mahal na hari tungkol sa labanan sa hangganan. Sigurado ka ba talaga sa iyong plano? Hindi ka pa rin ba naniniwala sa akin? Kagabi ay nakipagkita ako kay Reyna Mia. Kailangan lang nating sumunod sa plano. Maayos na ang lahat. Sige, naniniwala ako sa iyo. Makikinig ako sa iyo mamaya. Mahal na hari, narito na po sina Heir Apparent at Ye Qingzhou. Mahal na hari, tungkol sa pag-uusap sa labanan sa hangganan. Bakit narito si Ye Qingzhou? Parang hindi po yata ito nararapat. Mahal na hari, sa tingin ko rin po ay hindi ito tama. Wala namang posisyon sa gobyerno si Ye Qingzhou, wala ring alam sa taktika ng pakikipagdigma, at higit sa lahat ay wala siyang kaalam-alam sa nangyayari sa hangganan, kaya wala siyang karapatang sumali sa usaping ito. Pagkatapos naming mag-usap ni Reyna Mia, napagkasunduan naming dapat sumali si Prinsipe Ye sa pag-uusap tungkol sa giyera. Bakit? Kinu-question niyo ba ang aking desisyon? Mahal na hari, nabalitaan ko na sa labanang ito sa hangganan, ang ating mahal na prinsipe Prince Jin at si Lord Shu ay parehong nagmumungkahi na ibuhos ang lahat ng sundalo at inirekomenda pa si Young Master Shu bilang mamumuno sa unahan. Bakit? May reklamo ka ba? Masyadong apurado ang labanan sa hangganan at wala kang alam sa estratehiya ng digmaan. Kaya huwag kang makialam dito. Prinsipe Ye, ano ang nasa isip mo? Huwag kang mag-atubiling sabihin ito. Sa tingin ko po, ang plano ng mahal na Prinsipe Jin at ni Lord Shu tungkol sa pagsugod sa labanang ito ay napakalaking kahangalan
inilalagay nito ang ating buong daning sa isang kapahamakan na wala nang balik. Prinsipe Ye, ano ang ibig mong sabihin? Mahal na hari, iminumungkahi ko po na unahin ang pakikipag-ayos sa labanang ito sa hangganan. At ikaw naman, Young Master Shu, ang iyong galing sa laban at stratehiya ay masyadong ordinaryo? Hindi ka nararapat sa posisyon bilang general ng mga nauna. Ikaw, Mahal na hari, sumasang-ayon po ako. Naniniwala po ako na may punto ang sinabi ni Prinsipe Ye. Walang hiyang matanda ka. Nagagawa mo pang kumampi sa iba sa gitna ng laban? Dahil iniligtas mo ang aming 2 anak, itataya ko ang aking buhay para suportahan ka ngayon. Huwag kang magsalita ng ganyan tungkol sa usapin ng ating bansa. sinasabi mo bang hindi ako karapat-dapat maging general? Hindi ba masakit ang kamay mo? Ye Qingzhou, dahil sa tingin mo ay hindi tama ang plano ni General Shu at ng prinsipe, mayroon ka bang mas detalyadong plano? Mahal na hari, sa totoo lang, ay matagal ko na itong napag-isipan. Inirerekomenda ko si General Xiao Huaili na agad magdala ng mga sundalo sa kanlurang rehiyon upang bantayan ang hangganan at kasabay nito ay magpadala ng grupo para makipag-ayos. Madaling sabihin, kung posible ang pakikipagkasundo, hindi na sana tayo humantong sa labanang ito, di ba? Mahal na Prinsipe Prince Jin, dahil lang sa hindi mo kaya ay hindi nangangahulugang hindi rin namin kaya. Mahal na hari, ang aking Prince Yu Mansion espadang Jinghong ay nabawi ko na gamit ang espada na ito. Maaari kong pakilusin ang hukbo ng 5 kaharian ng kanlurang rehiyon upang tumulong sa labanan sa hangganan ng Dani. Espadang Jinghong? Kailan mo pa ito nahanap? Magandang tanong, mahal na Rina. Ngunit ang sagot na iyan ay sa tingin ko ay dapat itanong kay Commander Zhu. Mahal na hari, iminumungkahi ko na sabay tayong magpadala ng hukbo kasama ang kaharian ng Sisay upang protektahan ang ating hangganan. Naniniwala ako na ang Empress ng Sisay ay buong pusong tutulong sa atin. Mahalaga ito para sa kapayapaan ng hangganan. Ang aking Sisay ay handang magpadala ng 200,000 sundalo upang tulungan ang Daning na makipag-usap para sa tigil putukan sa kaharian ng Dongqi. Bakit ganyan ang asal ni Mia? Bakit masyado niyang kinakampihan si Ye Qingzhou? Mahal na hari, sa tingin ko po, ang labanang ito ay tungkol sa kapalaran ng Daning. Hindi dapat madamay ang kaharian ng Sisay at lalong hindi dapat hayaan ang Prinsesa Mia na makibahagi sa panganib ng Daning. Mahal na hari, sa tingin ko po ay tama si Prince Jin. Nitong mga nakaraang araw, matagumpay na nakagawa ang kagawaran ng digmaan ng malalaking sasakyang pang-atake. Sa labanang ito laban sa kaharian ng Dongqi, may tiwala po akong magtatagumpay tayo. Ang mga tao talaga ngayon, masyado nang mataas ang bilib sa sarili. Magsalita ka pa ng isa at parurusahan ko ang dila mo. Gusto mo rin ba ito? Hindi na ba masakit ang likuran mo? Walang hiya ka. Mahal na hari, tingnan niyo po, nakita niyo naman na ordinaryo lang ang galing niya sa pakikipaglaban. Kaya kung siya ang kakatawan sa ating kaharian ng Daning para makipagdigma, hindi ba't parang biro lang iyon? Dahil handa ang Empress Mia na magpadala ng hukbo, sa tingin ko ay mas angkop ang plano ni Ye Qingzhou. Mahal na hari, pag-isipan niyo po itong mabuti. Mahal na hari, inilaan ko ang kalahati ng aking buhay sa pagsisilbi sa Daning. Sa desisyon niyo pong ito, hindi ko po kayo masusunod. General Shu, hindi ka na ba magpapanggap? Ipinapakita mo na ba ang tunay mong kulay? Mahal na hari, magre-rebelde siya. Mahal na hari, ang taong ito ay nanggugulo sa usaping pambansa at nanlilin lang sa mga tao. Kailangan parusahan siya ng kamatayan. Tumigil kayong lahat. Mag-ingat po kayo, mahal na hari. Matagal na nilang binalak ito. Mahal na hari, magpadala na po kayo ng hukbo sa hangganan ngayon din. Mahal na hari, magpadala na po kayo ng hukbo at parusahan si Ye Qingzhou. Paano kung hindi ako pumayag? Kung ganoon, ibang tao na lang ang uupo sa trono. Dahil nag-iisa ka lang, siguradong wala ka nang kawala sa araw na ito. Kailangang unahin ang pinuno. Si Shuren ang pinakamalakas, kaya kung hindi natin matatalo si Shuren, hindi natin makokontrol ang sitwasyon. Ang mga kawal ng mahal na hari ay matagal nyo nang hinarang sa labas ng kampo.
Matagal nyo na talagang balak mag-aklas, hindi ba? Kung oo, anong magagawa mo? May masamang balak si Qingzhou at para protektahan ang ating bayan, kailangan tapusin ang kriminal na ito. Mahal na hari, Ang trahedya sa Prince Yu Mansion 5 taon na ang nakalipas. Kayo rin ni Prince Jin ang nagplano niyon, di ba? Dahil wala ka ng takas, sasabihin ko na sa iyo ang katotohanan bago ka mawala. Napakagaling ng iyong ama noon. Kaya kami ni Prince Jin na hindi siya pwedeng hayaang mabuhay pa. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Ang tronong ito, dapat ay sa akin na 5 taon na ang nakalilipas. Huwag ka nang lumaban pa. Hanggat humihinga pa ako, hinding-hindi nyo siya mahahawakan. Ibigay niyo na po ang selyo ng kaharian at bumaba na sa pwesto ngayon din. Akala nyo ba ay nanalo na talaga kayo? Ye Qingzhou, masyado kang mayabang. Kahit gaano ka pa kalakas ngayong araw, siguradong matatapos ka na. Mga walang hiya kayo. Sinaktan niyo ang aking alagad at balak niyo pa talagang mag-aklas. Ha 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 ha. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung sino ang mas makapangyarihan. Lagot? Master, kung nahuli po kayo ng kahit isang sandali, baka wala na ako ngayon. Alam mo na ang katotohanan. Tamang-tama lang ang dating ko. Maghanda ka na agad. Sa field sa loob ng 3 araw, sisiguraduhin kong magiging ligtas ka. Pagdating ng oras na iyon, maliliwanagan na ang lahat ng katotohanan. Sino ka? Nangangahas ka pang makialam. Hindi ka ba talaga natatakot na maparusahan? Sa tingin niyo ba, kaya niyo akong tapusin? Hi. Master, tingnan niyo po. Sila ang may gawa nito. Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pagbabayarin natin sila sa lahat ng ginawa nila, sugod. Ang galing niya, mas malakas siya kaysa sa inaakala ko. Kung hindi lang dahil sa pagprotekta kay Zhao Wan Air, hindi siya masasaktan. Ayokong madumihan ang kamay ko sa pagtapos sa iyo, kaya ipapaubaya kita sa desisyon ng mahal na hari. Mahal na hari, ayos na po ang lahat. Ang sugat mo. Matagal mo na bang alam na nagsabuatan silang magtaksil? Maliit na bagay lang yan. Ang matandang iyon, siya ba ang iyong guro? Magaling, di ba? Natalo mo nga ako, pero ano naman? Ang kapangyarihan ng hukbo sa kaharian ng Daning ay nasa kamay namin ni Prince Jin. Hindi makakapagpakilos ang mahal na hari ng kahit isang sundalo. General Shu, pagkalipas ng maraming taon, ganoon pa rin. Napakayabang mo pa rin at hindi nagbago. Tingnan mo, ano ito?
Ang selyo ng hukbo. Selyo ko yan ng hukbo. Bakit nasa mga kamay mo yan? Bakit nasa sayo ang selyo ng hukbo? Mahal na hari, ito ang mga selyo ng hukbo para sa Zhao Yichen at Shu Ren. Dahil sa selyong ito, maaari mo nang pakilusin ang lahat ng puwersa sa daning. Salamat sa iyo. Empress Mia, hindi ako maaaring sumama sa iyo, pabalik sa Sisay. Sa katunayan, may isa pang dahilan. 5 taon na ang nakalipas, nawala ang lahat sa pamilya ng Prince Yu Mansion, ako lang ang tanging nakaligtas, dahil iniligtas ako ng mahal na hari noong siya ay prinsesa pa. Ang utang na loob na ito ay kailangan kong bayaran. Ganoon pala iyon. Hindi talaga maaaring ipilit ang nararamdaman. Ang mag-amang pamilyang Shu at kung ano ang gagawin kay Zhao Yichen ay nasa sa inyo na po ang desisyon, mahal na hari. Naging malaki ang tulong mo sa pagprotekta sa akin. Paano ba kita dapat nagantimpalaan? Mahal na hari, medyo hindi lang po marunong magsalita ang tinitingala kong estudyante, pero tapat po ang kanyang puso para sa inyo. Lasing na po ang master ko. Ano bang pinagsasabi nyo? Mauna na po ako, mahal na hari. Hindi ako lasing. Bitawan mo ako. Ikaw. Aalis na ako bukas para bumalik sa Sisay. Alagaan mo ang sarili mo. Gagawin ko po, mahal na Reyna. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay. Bago ako umalis, may gusto sana akong itanong sa iyo. Ano yon? Kayo ba ng mahal na haring si Daning ay magpapakasal? Sino ba ang makapagsasabi pagdating sa tadhana? Sa tingin ko, ipapaubaya ko na lang iyon sa tadhana. Mag-iingat ka. Paalam na. Mahal na hari, bakit po kayo napunta rito? Walang ibang tao rito. Huwag mo akong tawaging mahal na hari. Patingin nga ako. Anong ginagawa mo? Hindi ba dapat ay magkaroon na tayo ng relasyon?